katotohanan. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Araw ng Sabado, 28 sa buwan ng Pebrero 2026 sa ulo ng ating mga balita. Boom Balita. Boom Balita. Malacanang itinangging isinugod muli sa ospital si Pangulong Bongbong Marcos. Balita. Boom Balita. Affidavit ng nagpakilalang ex-Marines at bagmen kinwestiyon ni Ombudsman Remulla, tinawag na canard story. Balita. Boom Balita. Hanggang higit pisong taas presyo sa petrolyo asahan sa unang linggo ng Marso. Balita. Boom Balita. US at Israel naglunsad ng pag-atake sa Iran. Mga Pilipino pinag-iingat ng embahada. Balita. Boom Balita. Tatlong estudyante patay matapos malunod sa ilog sa Pangasinan. Balita. Boom Balita. Vlogger na si Norman Mangusin o Francis Leo Marcos mahaharap sa panibagong kaso. Balita. Boom Balita. At siyam na driver bagsak sa anti-drunk driving operations ng Land Transportation Office sa Quezon City. Balita. Boom Balita. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong February 28, 2026. Huling Sabado na po para sa buwan ng Pebrero. Kami ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulias. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Una sa ating mga balita, mariing pinabulaanan ng Malacanang ang kumakalat na impormasyong isinugod si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ospital. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa private meeting ang Pangulo kasama ang Presidential Management Staff ngayong Sabado ng umaga. Gate ni Castro, maayos at maganda ang kalusugan ng Pangulo at nagtatrabaho kahit weekend. Kumalat online ang samot-saring impormasyon hinggil sa kalagayan ni PBBM, kabilang ang umano'y pagkakaroon ng colon cancer. Matatandaang dati nang dinala si Pangulong Marcos sa ospital, ngunit nakarecover na umano sa sakit na diverticulitis. Balita. Boom Balita. Tinawag ni Ombudsman Boying Remulla na canard story o gawa-gawang kwento lang ang testimonya ng umano'y 18 Marines na nagpakilalang bagmen na nagde-deliver ng male-maletang pera sa mga politiko. Sa programang executive session sa DZRH, sinabi ni Remulla na mahirap paniwalaan na alam ng lahat ng mga nagpakilalang Marines ang nakasulat sa affidavit. Aniya ay politika lang ang motibo at gusto umanong ipunto na hindi maaaring magkamali ang mga sundalo kahit pa kaduda-duda ang kanilang affidavit. Dagdag pa ni Remulla, malinaw na gusto nilang magkaroon ng kudeta. Matatanda ang inilantad ang testimonya ng umano'y mga dating Marines isang araw bago ang Trillion Peso March Movement kasabay ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. 18 people sign one affidavit. And an affidavit is supposed to contain, dapat yan, ang nakasulat dyan, personal knowledge mo. O by on. Yung sarili mo lang karanasan. Alam mo. Kaalaman, sarili mong karanasan. Paano naging common knowledge sa kanila yung 18 sila lagi magkakasama sa buong affidavit na yon? Sa lahat ng lakad, magkakasama sila ng 18? So, ano yun? They're trying to create a tipping point. Yes. Na 18 Marines cannot be wrong. Yes. Hindi naman lahat. Marami nga dyan, discharge. Marami dyan, hindi naman Marines. So ginagamit lang. Nag-create sila ng tipping point. Political. Pero, mahirap maniwala na yung 18 yon, lahat sila, alam nila lahat yung na nakasulat sa affidavit na yun. At saka imposible yung mangyari, siguro, kung babasahin mo ang Ombudsman. It's possible na nagsama sila minsan, na 18 sila, nagkwentuhan, pero para magkasama sila sa bawat lakad doon, at alam nila lahat yung alam mga nila lahat na sinasabi ron. Medyo iba. Boom Balita. Boom Balita. Alas 5:14, abiso naman sa mga motorista. Ihanda na ang bulsa, asahan ho ang hanggang 8 pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, 1 peso and 70 centavos. Lalong tumaas
hanggang 1 peso and 90 centavos ang posibleng dagdag presyo sa gasolina, habang piso hanggang 1.20 sa kada litro ng diesel. Posible naman maglaro sa 1.30 o 1 peso and 30 centavos hanggang 1.50 ang itataas ng kada litro ng kerosene. Ito na ang pang-8 magkakasunod na linggong may price increase sa gasolina at pang-9 naman sa diesel at kerosene. Balita. Balita. Sa iba pa natin mga balita, itinapon ng mga magsasaka sa gilid ng kalsada ang kilo-kilong mga kamatis matapos bumagsak ang presyo nito sa 6 hanggang 10 pesos kada kilo sa Bambang, Nueva Vizcaya. Taliwas ito sa presyo noong Disyembre noong nakaraang taon kung saan pumalo pa sa 150 hanggang 180 pesos kada kilo ang presyo ng kamatis. Dahil dito, umani ng samot-saring negatibong reaksyon mula sa netizens ang insidente na anilay nasaan na umano ang food processing na sinasabi ng Department of Agriculture. Samantala, pinulot na lang ng mga residente ang mga nakitang kamatis sa kalsada dahil sa panghihinayang. Balita. Balita. Patay naman ang 3 estudyante matapos malunod habang naliligo sa Agno River sa Bayambang, Pangasinan. Ayon sa mga otoridad, tinangay umano ng malakas na anod ng tubig sa malalim na parte ng ilog ang mga biktima na naging sanhi ng kanilang pagkalunod. Samantala, nakaligtas naman ang isa nilang kasamahan na naliligo na patuloy na nagpapagaling sa ospital. Sa ngayon, ibinagutos ng mga otoridad napagbawalan ang mga kabataan na maligo sa ilog ng walang kasamang magulang upang maiwasan ang anumang insidente. Balita. Balita. Patay ang isang lalaki sa Negros Occidental matapos barilin ng isang miyembro umano ng New People's Army sa lugar. Kinilala ang 32 anyos sa biktima na si Albert Ferrer, miyembro ng Bantay Bukid sa Barangay DNI. Agad namang naaresto ang suspect na aminado sa ginawang krimen. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa motibo ng suspect at sa kasong posibleng iharap sa kanya. Balita. Balita. Kakasuhan ni NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan ang vlogger na si Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. Sinabi ni Calinisan na kasama niya si Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na maghahain ng unjust vexation na isang criminal offense. Git ni Calinisan, ito'y upang wala nang mabiktima si Mangusin, maitaguyod ang mga institusyon ng gobyerno at maipaglaban ang ordinaryong tao. Sa naunang Facebook post, sinabi ni Calinisan na kinumpirma ng PNP Civil Security Group na hindi lisensyadong security practitioners ang siyam na security escorts ni Mangusin. May hawak din umanong expired na Glock pistol ang vlogger na noong September 2017 pa napaso ang rehistro. Makikipag-ugnayan anya ang NAPOLCOM sa CIDG sa investigasyon upang matigilan ang mapanlinlang na gawain. Matatandang inilipat si Mangusin sa Parañaque City Jail mula sa kustudiya ng CIDG NCR matapos mabigong makapagpiyansa. Balita. Balita. Inaresto ng Bureau of Immigration ang isang South Korean national na nasa red notice ng Interpol at wanted sa kanilang bansa dahil sa large-scale investment fraud. Kinilala ang dayuhan na si Jun Hwan Hui, 45 years old, na naaresto noong Pebrero 18 sa Sapphire Street, Ortigas Center sa Pasig City. Sangkot umano si Hwan Hui sa investment scam noong 2018 kung saan naloko ang isang biktima na mahigit 700 milyong Korean won o katumbas ng daan-daang milyong piso. Kabilang sa umano'y modus ang pagpapa-invest sa bonds at stocks at paghingi ng pera gamit ang dahilan na may emergency medical situation ng kapatid. Sa ngayon, nakadetine si Hwan Hui sa BI Warden Facility habang hinihintay ang kanyang deportation. Balita. Balita. Bagong-bagong balita, naglunsad na magkasamang pag-atake ang Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Yan ang kinumpirma ni US President Donald Trump matapos ang narinig na magkakasunod na pagsabog at nakitang makakapal na usok sa iba't ibang bahagi ng Iran. Sa ulat ng International News, tinamaan ng missiles ang University Street at Jumhuri o kilalang shopping street sa Iran. Sinabi ni Trump na ginawa ang pag-atake upang mawala ang nagbabandyang banta mula sa Iranian regime.
Nagbabala naman ang Iranian officials na naghahanda ng retaliation o paghihiganti ang Tehran. Balita. Boom. Balita. Kaugnay ng balitang yan, pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Israel ang mga Pilipino kasunod ng pag-atake ng naturang bansa kasama ang Estados Unidos sa Iran. Ayon sa Embahada, ang buong Israel ay isinailalim sa essential activity status kung saan walang pasok sa lahat ng institusyong pang-edukasyon, ipinagbabawal ang anumang uri ng pagtitipon at walang pasok sa mga trabaho maliban na lang sa mga nagbibigay ng essential service. Mariing hinikayat ng Embahada ang lahat ng Pilipino sa Israel na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan at dapat maging handang pumasok sa mamada o shelter tuwing may urgent alert. Boom. Balita. Boom. Balita. Alas 4:20 sa iba pang mga balita, bumagsak sa alcohol test ang 9 na drivers sa isinagawang anti-drunk and drug driving operations ng Land Transportation Office sa Quezon City. Isinagawa ng LTO Central Office katuwang ang NCR Law Enforcement Units at Philippine Coast Guard ang operasyon mula Pebrero 27 hanggang 28 o ngayong araw. Ayon sa LTO, target ang mga lugar na malapit sa entertainment hubs tulad ng Timog Avenue, Tomas Morato Avenue, Quezon Avenue at paligid ng Fisher Mall. Sa mga laging pinupuntahan ni Het Del Morato, yung malapit dun sa may Quezon Ave. May mahilig puntahan yan dun. Sa kabuuan, 14 na driver ang sumailalim sa alcohol breath analyzer test. 5 ang negatibo habang 9 ang nagpositibo. Wala namang isinagawang drug test sa naturang operasyon at wala ring naidalang insidente. Sabi ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao, layunin ng operasyon na maiwasan ng aksidente at masiguro ang kaligtasan ng publiko laban sa mga nagmamanehong laseng o nasa impluwensya ng iligal na droga. Boom. Balita. Boom. Balita. Alas 5:21 na ho ng hapon, pinadalhan ng show cause order ng Land Transportation Office ang may-ari at driver ng isang Toyota Fortuner na sangkot sa viral road incident. Sa trending video online, makikita na paulit-ulit na hinaharangan ng driver ng SUV ang daraanan ng isa pang sasakyan. Dahil dito, inatasan ng may-ari at driver na humarap sa pagdinig sa March 4, 2026 at magsumite ng paliwanag kung bakit hindi dapat managot sa kasang reckless driving at kung bakit hindi dapat suspendihin o bawiin ang lisensya ng driver. Isa sa ilalim din sa 90 days na suspensyon ang lisensya ng driver at inatasang isuko ang lisensya sa araw ng pagdinig. Boom. Balita. Boom. Balita. Sa iba pang balita, hindi muna itutuloy ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang panukalang ban laban sa messaging app na Telegram. Sa panayam sa programang Special on Saturday sa DZRH, sinabi ni DICT Undersecretary for Special Concerns, Faye Desagon, na mismong ang kumpanya ng Telegram ang lumapit sa ahensya. Ito yung parang pag-usapan ng issue na nagagamit ang app sa illegal na aktibidad tulad ng pornografiya at gambling. Ayon kay Desagon, nagkasundo na at patuloy na nakikipagtulungan ng Telegram upang masolusyonan ang naturang issue. So, hindi po sa ngayon, hindi itutuloy. Kasi nga, nakapag-cooperate naman yung messaging app with the DICT. In fact, sila po mismo nag-reach out the moment that they heard that we're exploring the idea. Ngayon po, ang promise nila is they're going to have nagkaroon sila ng kasunduan with Secretary. Magkakaroon sila ng 24/7 help desk response. Magkakaroon sila ng regular reporting ng takedown sa DICT. Tapos magkakaroon ng mahigpit sila na hindi mahigpit, zero tolerance for dun sa online sexual abuse and exploitation of children. Boom. Balita. Boom. Balita. Samantala, nilinaw naman ng Manila International Airport Authority o MIAA na hindi tatanggalin ang airport police sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay MIAA General Manager Eric Ines, mga opisina lang ng airport police na nasa loob ng terminal sa aalisin para magamit ng management. Bunsod nito, wala ng opisina ng airport police sa NAIA simula yan sa April 1, 2026. Boom. Balita. Boom.
balita. Asamsam naman ng mga otoridad ang mahigit 216 na milyong pisong halaga ng pekeng sapatos sa barangay Balukok, Apalit, Pampanga. Ito yung matapos ang isinagawang raid ng mga operatiba sa production warehouse sa loob ng isang industrial compound. Na-recover sa lugar ang 181 kahon ng mga pekeng produkto at mga kagamitan para sa reproduction ng mga sapatos. Hindi naman naaresto ang nasa likod ng operasyon na kinilala na si alias Geraldine na nahaharap sa kaso paglabag sa RA number o Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Balita. Boom balita. Itinaas na sa ranggong Rear Admiral si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea J. Tariela at 2 iba pa. Sa letter of appointment na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., bukod kay Tariela ay promoted na rin bilang Rear Admiral sina Weniel Abarquez Azcuna at Oliver C. Tanseco. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, nabigyan na ng kopya ng naturang liham si Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez at inatasan na rin itong padalhan ng kopya ang mga bagong promote na opisyal. Matatandaang naging mainit ang pangalan ni Tariela kamakailan lamang dahil sa word war sa pagitan nito at ng Chinese Embassy kaugnay sa usapin ng West Philippine Sea. Boom balita. Boom balita. Raso natin, alas 5:26 ng hapon, babalikan natin ang ilan pang mga balita. At kaugnay pa rin tinututukan natin ngayon lang yung pag-atake ng Israel at Estados Unidos sa Iran. May sinasabi na imminent danger daw kaya umatake sila And huwag titingnan natin. Pero ang status ngayon sa Israel so far, ang meron tayo ay shelter in place. Ibig sabihin, pinag-iingat muna yung ating mga kababayan doon na wag lumabas dahil nagbanta yung Iran na gagante. Ano ang sabay-sabay nating tututukan din. And of course, ang pangamba natin na tumaas na naman ang presyo ng krudo. Dahil sa nangyaring yan, ay wala nang pahinga. Babalik ko tayo, oras natin. Oras 5:27 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Kahit Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Lalo ng kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada. Puro mancha pa.
Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis, kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan mag-type pa ng mensahe dahil sa pagsasend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito. Ayon yan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo. Sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napag-alaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smiley emoji para itago ang galit o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda, o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang naglabas ng advisory sa atin mga kababayan kaugnay ng pag-atake sa Iran. Maging ang Philippine Embassy sa Qatar naglabas na rin ng abiso at pareho lang ito doon sa nauna nating binanggit kanina na shelter in place. Ibig sabihin, inaabisuhan lahat na mga Pilipino na manatili muna sa kanilang mga tahanan at mag-antabay ng abiso tungkol sa ano ba yung mga kailangan nilang gawin ngayong nangyayari nga itong kaguluhan diyan sa Iran. Lalo marami tayong OFW diyan kaya kung sa mga nakikinig natin, meron kayong mga kamag-anak diyan, pakikamusta nyo lang at kung sila ay nasa maayos na kalagayan ngayon. Samantala, bago lang sa ating DZRH Boom Balita Rewind, tanggap tayo ng report dyan sa Nueva Ecija sapagkat 3 bangkay ang natagpuan. Saan ba ito natagpuan, Grace? Sa bahay o sa labas? Ginapos pa raw hinihinalang biktima ng parang salvage yung ginawa. Alamin natin ang detalye mula kay RH25, Grace Sansano mula sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Grace. Yes, Joel, at nagpapatuloy nga ang masusing investigasyon ng PNP Santo Domingo. At katuwang na siyempre ang Provincial Headquarters Office. At ito nga ay natagpuan kanina ng umaga
na nakatali ng alambre sa leeg at nakagapos ang tatlong mga biktima. At ang mga biktima ay kinilalang si Romulo Sanggalang, ito'y 82 years old, ng Barangay San Francisco sa Mabalacat City. At ang driver nitong si Teodor Sanggalang ng Barangay Sasabay sa Gimba, Nueva Ecija. At isang nagngangalang Rose Yuson. Nangyari ito mismo doon sa bahay na tinitirhan nitong tatlo. At ito'y particular sa Purok 4 sa Barangay Balok sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Natagpuan ito sa gawing labas noong bahay. Ayon sa Chief of Police ng bayan ng Santo Domingo na si Police Major Melchor Pereja, posibleng kagabi nangyari ang malagim na pagpatay sa mga biktima at umaga na nga itong natagpuan ng caretaker. At ito ay isinumbong, agad ipinarating sa mga kinaukulan. Na-recover din doon sa pinangyarihan ng insidente ang 5 basyo ng bala na ngayon ay ilalim na sa pagsusuri kung anong uri ng baril ang mga balang natagpuan ito. Malaki ang hinala na kagabi nga nangyari ang malagim na insidente at inaalam pa kung sino o sino-sino ang nasa likod ng pagpatay. Hawak na ngayon ng otoridad ang kuha ng CCTV na sa harapan ng bahay ang CCTV ito at na maswerteng natutukan na hagip yung harapang bahagi noong lote ng bahay na tinitiran nitong tatlo. So ito ngayon ang pinagsisimulan ng investigasyon ng mga otoridad upang magkaroon nga sila sa isinasagawa na nila na backtracking. So sa ngayon may mga ilan na rin silang hawak na pwedeng magpagmulan din ng kanilang isinasagawang investigasyon. Dahil kung gabi ito, posibleng may mga malapit sa kapitbahay o kabahayan doon na naninirahan na nakarinig ng putok dahil nga may basyo ng bala na na-recover doon sa pinangyarihan ng malagim na pangyayaring ito, UL. So yan, muna yung ating update at magkakaroon tayo ng mga follow-up report sapagkat sa ngayon ay nagkakaroon ng case conference ang binuo na grupo ng PNP para tututok sa investigasyon ng pangyayaring ito. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita! Boom! Balita! Maraming salamat, Grace, at tabayanan ho ang follow-up sa report na yan dyan ho sa Nueva Ecija? Nueva Vizcaya? Nueva Ecija. Ayan, at kalagim. Grabe ho may binaril pa at iginapos, 3 ho yan. Yung isa ay senior citizen. Samantala, oras natin alas 5:38. Mga malalaking balita ngayong linggo ating babalikan. Ating hihimayin dito sa DZRH Boom Balita Rewind. Sa ating top 5 story of the week, pasado na sa House Committee on Tourism ang panukalang mag-aalis sa ipinapataw na travel tax. Layunin ng House Bill 7443 na mabawasan ang gastos ng mga Pilipino na bumibiyahe abroad kasabay ng pagpapalakas ng tourism competitiveness ng bansa. Pero ayon sa chairman ng komite na si Congressman Leandro Madrona, kailangan pa rin isaalang-alang ang epekto nito sa mga proyekto ng pamahalaan. Kabilang sa mga nakikinabang sa travel tax ay ang Commission on Higher Education, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA at ang National Commission for Culture and the Arts. Iginit naman ni Madrona na mas mataas ang kikitain ng pamahalaan kapag inalis na ang travel tax kumpara sa ikalulugi nito.
Maaari niyang umabot sa 22 bilyong piso ang dagdag na kita, mas mataas sa halos 8 bilyong piso na projected loss kaugnay ho sa pag-abolish sa travel tax. Ang sinasabi nga nila dito, ang pinaka-mainly na makikinabang lang ay yung bumibiyahe abroad. Kumbaga, hindi pa rin dapat mag-expect na mumura yung ticket locally dahil yung travel tax, nakabiyahe ka na ba abroad? Hindi pa. Pero yung mga kwento ng mga kasama natin, Mas mura pa eh. matindi. Mataas talaga yung sinisik. Kaya hindi lang yung plane ticket yung iintindihin mo eh. Lalo tong libo-libong travel tax. Kaya sana tuluyang pumasa ito, lalo't nasa priority bills naman ito ni Pangulong BBM. Para naman sa ating top 4 story of the week. Inilipat na sa Parañaque City Jail ang inarestong vlogger na si Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. Alinsunod ito sa commitment order ng Parañaque City Regional Trial Court Branch 294, 2 araw mula nang arestuhin sa isang hotel sa Pasay City ang social media personality. Ayon naman kay CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi, naghahain na sila ng oposisyon sa korte upang pigilan ang pagpapiyansa ni Mangusin dahil may mga sinisilip pa sa kanyang kaso. Pero nilinaw nito na wala pang tugon dito ang korte kaya't nakakapagtaka umano na hindi pa nagpipiyansa si Mangusin. Dinakip si Mangusin sa kasong unjust vexation na may piyansang 120,000 pesos. Samantala, pinuno naman ni Senator Raffy Tulfo ang ginawang paghaharap sa media ni Mangusin. Aniya hindi na dapat ibinalandra ng CIDG si Mangusin lalo't hindi naman umano malalim ang kanyang kaso. Pero sabi ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan, marami pang naging paglabag si Mangusin. Sa atin namang top 3 story of the week. Opisyal nang sinimula ng Kamara ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y makaraang mai-refer na sa House Committee on Justice na pinamumunuan ni Batangas Representative Leo Jervil Luistro ang 4 na beripikado at inendorsong impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Sa plenary session, inanunsyo ni Deputy Speaker Representative Ferhenel Biron ang referral ng naturang mga reklamo sa House Justice Panel. Sisimula naman sa susunod na linggo ng komite ang pagtalakay sa 4 na impeachment complaints laban kay VP Duterte. Ayon kay Representative Jinky Luistro, nakatakda sa March 2, 3 at 4 ang inisyal na pagtalakay sa mga reklamo. Anya'y isa-isahin ang kada complaint at bawat grounds para tukuyin kung may sufficiency in form and substance ang mga ito. Dagdag pa ni Luistro, handa ang komite na magdaos ng hearing kahit naka-recess ang sesyon. Ito yung sinasabi na magiging mabilis nga ba? Katulad ng ginawang pagtukoy sa sufficiency in form and substance ng impeachment complaint laban kay PBBM, ganun din makabilis dito kay VP Sara Duterte. Tingnan na lang natin. Madali lang naman sabihin na politika yan dahil nagsabi na ako na tatakbo ako sa 2028. Babalikan ho natin ang ating top 2 at top 1 story of the week. Ilan po muna mga paalala, Pilipinas ang ating oras, 5:44 ng hapon. DZRH number 1.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Para ho sa ating top 2 story of the week dito sa DZRH Boom Balita Rewind. Natapos ng 4 na araw na pagdinig ng International Criminal Court para sa confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito, sisimulan na ng ICC judges ang deliberasyon kaugnay ng kaso ni Duterte at iaanunsyo ang kanilang desisyon matapos ang 60 araw. Ayon kay ICC spokesperson Orian Mailet, hindi maaaring direktang iapela ng defense team at ng prosekusyon ang magiging desisyon, ngunit maaari silang humiling ng pahintulot mula sa pre-trial chamber para umapela. Samantala, kumpiyansa naman si ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiay Niang na uusad ito sa full trial ang kasong crimes against humanity. Nanindigan itong sapat ang inilatag nilang mga ebidensya batay sa mga naging talumpati ni Duterte noong siya ay presidente pa ng Pilipinas. Ipinunto rin ni Niang na sa mismong trial pa dapat magsagawa ng cross-examination sa mga testigo. Matatanda ang kinukwestiyon ng depensa sa pangunguna ni Nicolas Kaufman ang kredibilidad ng mga testigo sa madugong war on drugs ni Duterte. Sampung minuto bago ho mag-alas 6 ng gabi sa ating top 1 story of the week. Ito, marami talaga nag-alinlangan dito para nagpakiramdaman din pati mga mainstream medias dun sa estab nitong report na ito. Eto na, pinaiimbestigahan ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang expose ng 18 nagpakilalang dating Marines. Sa kumpirmasyon sa DZRH News, sinabi ni Attorney Matibag na bine-verifika na ang personal circumstances ng umano'y mga dating sundalo. Matatandaang sa paglantad ng dating Marines, sinabi ni Attorney Levy na pumalo sa 805 billion pesos ang cash delivery ng mga ito sa mga opisyal ng gobyerno, kabilang kina PBBM at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa panig naman ng National Security Council, ikinukonsidera nila ang timing ng mga aligasyon kasabay na pre-trial ng International Criminal Court at anibersaryo ng EDSA Revolution. Kabilang umano sa sisilipin ay kung bahagi na naman ito ng tangkang destabilisasyon sa pamahalaan. Samantala, una na ring pinaiimbestigahan sa Senado ang aligasyon na tinawag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na tangkang destabilisasyon sa administrasyon. Ang update ho dito ay kanina sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na iniimbestigahan na ng kanyang opisina yung kasi kahapon yata inihain yung yung affidavit na pirmado na ho nung 18 nagpakilalang Marines sa Ombudsman. Ang sabi kanina ni Ombudsman Boying Remulla ay sinusuri na yung munang parang sufficiency informant substance. Parang impeachment lang din At isa din sa dapat nating abangan kasi nakapanayam din naman natin si Attorney Baligod at sinabi nila na isusumitin rin nila yung kopya nito sa ICC. So ano kaya ang magiging dahil reaction? na binanggit din yung ICC dun sa affidavit. Dahil nga kabilang doon sa kanilang alegasyon noong magpunta sa Pilipinas ang kanilang investigation team para kaugnay nga ng crimes against humanity kay dating Pangulong Duterte, sila umano ay nabayaran. At nabanggit din ni Attorney Baligod na bibigyan din nila ng kopya ng affidavit ang mga bansa na miyembro ng ICC para daw ma-evaluate nila kung tama pa ba na member pa rin sila nung ICC. Ganun may mga ganyan ng movement Tingnan natin kung anong magiging development ho niyan ngayong linggo. Dahil tinapos na nga rin yung confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Digong. At ang 60 days ang sabi ng ICC kung may sapat bang dahilan para ipagpatuloy po ang hearing o
ituloy sa hearing, formal na hearing. Sa full trial na. Trial na ho talaga dahil ngayon ang tinutukoy pa lang ay parang gano'n na, sufficiency in form and substance. Yan ho ang malalaking balita ngayong linggo na ating binalikan. Ating hinimay dito pa rin sa DZRH Boom Balita Rewind. Narito ang mga sari-sari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumal-dumal, balitang kahindik-hindik, at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating mga chapsoy na balita. Mga chapsoy na balita. Naku, unahin na nga natin to sa ating mga chapsoy na balita. Paulit-ulit ho natin kinukuha yung meron tayong makakausap sana na OFW na kababayan ho natin dyan ho sa Qatar. Ukol nga ho doon sa pag-atake ng ng Israel at United States sa Iran. At naririnig na rin yung mga pagsabog ho doon base sa ulat ng state media. Iba't iba ho sa Bahrain, sa Kuwait, Abu Dhabi at Qatar ay may mga namomonitor ho na pagsabog. Nagpadala na lang ng voice message yung ating kababayan dyan na ipinadala sa ating DZRH anchor na si Ka Henry Uri, kaugnay doon sa sitwasyon nila na nangangamba sa sitwasyon ho nila doon. Parinig nga natin yung portion ng audio. Ayan. Ito ho yung portion ng audio na ipinadala ho sa atin. Nandito po kami sa opisina. Actually, natataranta na ako. Gusto ko nang umuwi. Yung anak ko kasi nasa bahay. Di pa rin po sila nag-i-issue kung pauwiin kami or anything, pero yung mga tao dito taranta na. Actually, rinig namin dito sa office, pero as what I told you before, napakalayo ng opisina namin dun sa US Air Base, pero yun nga din yung sinabi sa akin ng manager ko na yung friend niya na nagwo-work doon is na-hit na daw talaga yung US Base. Yan ho yung pinadalang audio message sa atin ni Reyka Antoinette, isa hong OFW ito sa Qatar. Binadala ho yan na ilang minuto lang yung pagitan mula ho ng kumpirmahin ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps na gumanti na sila ng first wave ng missile at drone attacks patungo sa direksyon ng Israel. Kaya marami ho sa ating mga kababayan ang nangangamba rin ho dyan. At may huling natanggap tayo mensahe mula sa Philippine Embassy sa United Arab Emirates kung saan ito, basahin na lang ho natin ng diretso. In light of the current situation in the region, the Philippine Embassy in Abu Dhabi and the Philippine Consulate General in Dubai and Northern Emirates advise all Filipinos in the UAE to remain calm and monitor official advisories. So parehas lang din ho sa mga naunang inanunsyo ng iba't ibang mga embahada ho natin dyan sa Israel, Qatar, kaugnay ho sa ginawang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran. Yan ho ay patuloy pa rin nating babantayan ang developments niyan. Chapsoy na balita. Chapsoy na balita. Samantala, isa pang foreign news. Mariing itinanggi ni dating US President Bill Clinton na may kinalaman siya sa mga ginawang krimen ng dating billionaire financier turned sex offender na si Jeffrey Epstein. Ito ang sinabi ng dating presidente sa harap ng pribadong pagdinig ng House of Representatives Oversight Committee sa Amerika tungkol sa Epstein Files. Ito ay ang mga dokumento nagpapakita ng umano'y ginawang sex trafficking na mga minor de edad na babae ni Jeffrey at kinasasangkutan ng ilang dati at kasalukuyang opisyal ng iba't ibang bansa, gayon din ang ilang mga kilalang personalidad. Unang humarap sa pagdinig ang kanyang asawa ni si Hillary Clinton na itinanggi namang kilala niya si Epstein. Chapsoy na balita. Chapsoy na balita.
Diretso na sa ating balitang sports. Nakakuha ng back-to-back win ang University of Santo Tomas Golden Tigresses sa UAAP Season 88 Women's Volleyball. Ito ay matapos nilang talunin ang University of the East Lady Warriors sa loob ng 3 set. Ito na ang ikalawa nilang panalo ngayong season, kasunod ng pagkapanalo nila laban sa Ateneo de Manila University. Bago rito, 2 beses silang nakaranas ng pagkatalo sa kamay ng defending champions na National University at De La Salle University. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Para naman sa ating balitang showbiz, humingi ng tulong sa publiko ang anak ng veteranang aktres na si Odette Can. Ayon kay Claudette Avelino Tandok, kasalukuyang nasa National Kidney and Transplant Institute ang aktres dahil sa iba't ibang sakit. Kabilang narito ang pneumonia, emphysema at edema. Si Miss Odette ay kilala sa kanyang pagganap bilang si Justice Hernandez sa pelikulang Bar Boys. Ilan pa sa pinagbidahan nito ay ang The Floor Contemplation Story, Kahit Ako'y Lupa at The House of Us. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Para naman sa ating kakaibang balita, mag-asawa nag-divorce dahil daw sa nag-aaway nilang alagang pusa at aso. Alamin nga natin ang detalye mula sa kakaibang balita ni Jackie Resho. Jackie? Isang married couple sa India ang nagdesisyong mag-divorce kahit wala pang 1 taon silang nagsasama. Ang itinuturo nilang dahilan ng kanilang paghihiwalayan ay dahil sa nag-aaway nilang alagang aso at pusa. Ayon sa mga ulat, sinubukan pang pag-ayusin ang dalawa sa pamamagitan ng court-mandated counseling at maging ang kanilang pamilya ay tumulong na rin. Pero desidido ang dalawang ipawalang bisa ang kasal dahil sa kanilang mga alaga. Napag-alaman namang naging magkarelasyon ng dalawa dahil sa mutual love nila para sa mga hayop. Pero sino mag-aakalang ito rin pala ang magiging mitsa ng kanilang pagmamahalan. Iginiit ni asawang babae na nagdulot ng anxiety sa kanya ang walang tigil na pagtahol ng alagang aso ng asawang lalaki sa kanyang pusa. Hindi niya kinaya ang patuloy na banta nito sa kaligtasan ng kanyang alagang pusa. Katuwiran naman ng lalaki na nagpagkasunduan nila noon bago ikasal na hindi isasama ng babae ang kanyang alaga sa kanilang bahay at maging ang pusa ay sinaktan din naman ang kanyang aso. Sa kabila ng mga counseling at pakikiusap ng kanilang pamilya ay tumanggi pa rin mag-compromise ang dalawa, kaya nauwi rin sa hiwalayan ang mag-asawa. At yan ang aking kakaibang balita. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tama yung sabi ng mga matatanda. Para kayong mga aso at pusa. Balita. Boom! Balita. Balikan natin ang ating headlines. Malacanang itinangging isinugod muli sa ospital si Pangulong BBM. Affidavit ng nagpakilalang ex-marines at bagman kinwestiyon ni Ombudsman Remulla, tinawag na canard story. Hanggang higit pisong taas presyo sa petrolyo asahan sa unang linggo ng Marso. US at Israel naglunsad ng pag-atake sa Iran. Mga Pilipino pinag-iingat ng embahada. 3 estudyante patay matapos malunod sa ilog sa Pangasinan. Vlogger na si Norman Mangusin of Francis Leo Marcos mahaharap sa panibagong kaso. At 9 na driver bumagsak sa anti-drunk driving operations ng LTO sa Quezon City. Yan na po mga balitang itinampok sa DZRH Boom Balita ngayong huling Sabado ng buwan ng Pebrero 2026. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa DZRH News Center, DZRH Radio at DZRH TV Tech. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulias. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na ang programang Spotlight with Sister L. 603. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero,